Malapit na po magsimula ang school year 2025-2026. May naiisip ka na bang negosyo na pwede mong simulan bago magsimula ang pasukan? Kung wala pa, meron akong 10 isi-share sa inyo na patok na negosyo bago pa magpasukan or ngayong pasukan sa maliit lamang na puhunan. Number 1, school supplies. Assume natin mga ka-antrep na dapat ang iyong tindahan or ang iyong pwesto ay malapit sa paaralan or katabi ng paaralan or kaharap ng paaralan, basta't within the vicinity or malapit lang para sa mga estudyante. Dahil ang school supplies ay isa sa number 1 na kailangan talaga ng mga estudyante dahil ang target natin dito ay mga estudyante. So given na yan, ano bang mga meron dyan sa school supplies? Syempre, notebook, papel, mga fastener, mga folder, mga eraser, mga pencil, at kung ano-ano pa na mga pangangailangan, basic na mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Maliit lang na kapital ang kailangan mo mga ka-antrep para sa negosyong ito, pero patok na patok para sa mga estudyante. Number 2 mga ka-antrep ay printing business. So, napakapatok na ngayon ng printing business kapag ikaw ay malapit sa paaralan or katabi ka lang ng paaralan or basta't safe sa mga estudyante na puntahan ang pwesto mo na malapit lang sa kanila. Hindi na uso ngayon yung pakopyahan ng pakopyahan, di ba? Nang kagaya dati sa atin na tag-iilang page ang sinusulat natin para lang kopyahin yung mga nasa blackboard. Ngayon, karimitan ay pinapaprint at karimitan din sa mga assignments, sa mga projects ng mga estudyante ngayon, pinapaprint. So, pwede kayong tumanggap ng encoding at printing. Yun ba yung magpapa-encode sila sa inyo ng mga projects nila, like mga essays, mga reports. So, pwede kasi ngayon na tumanggap na kayo ng mga encoding. Hindi lang yung ipapaprint lang nila. May mga estudyante na walang computer sa bahay, walang laptop sa bahay. So, ang gagawin nila doon sa mga reports nila, doon sa mga assignments nila, doon sa mga kailangan nilang isubmit sa teacher, ay ibibigay sa iyo, nakasulat kamay nila, i-encode mo yon, pagkatapos i-print mo at babayaran ka na lang nila. So, patok na po yun ngayon kapag ikaw ay malapit sa paaralan, kakailanganin mo lang doon ng computer or desktop at saka ng printer. So, yan ang ating number 2 na pwede mong simulan ngayong pasukang 2025-2026. Number 3, photocopy business. So, ito mga ka-antrep, ang photocopy business mga ka-antrep, lalong-lalo na kung ang iyong target ay mga high school. Nako! Napakapatok nito mga ka-antrep ang photocopy business. Ito yung old school na tinatawag nating Xerox machine. So kung mayroon kang photocopier or photocopy machine, ay talagang patok na patok ito sa mga high school dahil ngayon kapag mayroon silang mga projects or yung mga assignment, pagkatapos yan nilang ipapaprint, kung kailangan nilang i-distribute yan, pinapa-photocopy na lang yan, lalo-lalo na yung mga kailangan i-bookbind. So number 3 yan sa ating listahan na pwede yung simulan na patok sa mga estudyante at hindi lang magiging mga estudyante ang mga magiging customers nyo dito mga ka-antrep dahil marami yung mga nagtatrabaho sa opisina, mga nagtatrabaho sa munisipyo, nagtatrabaho sa barangay, meron silang mga papel na kailangan nila ng maraming copy na hindi na kailangan i-print kundi ipapa-photocopy na lang nila or yung old school na tinatawag nating ipapa-xerox na lang nila. So yan ang number 3 na pwede yung simulan dahil malaki din ang kitaan dito mga ka-antrep sa tingin ko or sa sa palagay ko parang piso yata ang isa dito sa singil nila sa mga shortman paper at saka 1.25 or 1.50 naman kapag sa mga long paper. Of course, ang number 4 natin mga ka-antrep, pang hindi yan mawawala, dapat yung sari-sari store. So kahit na maliit lang ang kapital mo at malapit ka sa eskwelahan, patok na patok po mga ka-antrep ang sari-sari store. Dahil sa dami ng mga estudyante, dyan lang yan sila sa mga pa-retail. Hindi nila kailangan pumunta sa mga wholesale na mga store or grocery store talaga. May sari-sari store ka lang dyan ay okay ka na sa mga estudyante. Ikaw na ang pupuntahan nila at hindi na sila lalayo pa dahil patingi-tingi lang or pa-retail lang talaga yung mga na-afford din ng mga estudyante sa mga sari-sari store.
Ang panglima sa ating listahan ay of course, ang mga karinderya. Patok na patok din mga ka-antrip kapag ang iyong pwesto ay malapit sa eskwelahan ang mga karinderya. Marami ng mga kabataan ngayon ang hindi na nagbabaon. Tamad na silang magbalot ng kanilang baon galing sa bahay. Or minsan naman sa bahay ay walang ulam sa bahay. Yung mga typical baga na mga Pilipino na sa umaga ay wala pang napiprepare na ulam sa kanilang bahay dahil wala namang mga freezer, wala namang mga ref or walang mga nagluluto ng maaga so wala silang maibabaon. May kanin man na madadala, panigurado or most of the time walang ulam. Kaya isa yan na patok din. Kapag malapit sa eskwelahan ang pwesto ng iyong karinderya ay patok sigurado yan sa mga estudyante. Lalong-lalo na kung mag-o-offer ka doon sa mga tag 20-25 pesos lang na ulam, 10 piso, 5 pisong kanin, ayan siguradong patok sa mga estudyante ang iyong karinderya para sa ating number 5 na patok na negosyo ngayong pasukan kung ikaw ay malapit sa eskwelahan. Ang number 6 natin mga ka-antrip na patok din ngayong pasukan or kung ang pwesto mo ay malapit sa eskwelahan ay ang mga meriendahan o yung mga kakanin, mga ka-antrip, patok na patok sa kahit na kailan yung mga kakanin na yun sa mga estudyante. Actually, hindi lang sa mga estudyante kapag maraming mapagpilian ang mga kakanin mo or yung masarap at mura lang, kahit mga taga-munisipyo or taga-ibang mga opisina, ibang building ay dadayuhin ang iyong mga kakanin para matikman. Ano bang mga meron dyan sa kakanin? Kalamihan, mga sapin-sapin, may biko, may mga turon, bananakyo, yung mga ganyang klaseng mga merienda, yung mga affordable para sa mga estudyante at nakakabusog. Patok sigurado yan sa ating mga estudyante kung ang iyong pwesto ay malapit sa eskwelahan. And of course, sa pang-7, kung ang afford ng iyong puhunan ay pang mga merienda or pangkakanin lang, syempre dapat din merong mga sa palamig ang kanyang pwesto or tindahan. So kung hindi ma-afford ng iyong kapital na meron ka ng mga kakanin at meron ka pang sa palamig, so pwedeng sa palamig ka. Kung dito banda ay merong mga kakanin, focus ka dito sa palamig. Ano ba yung mga sa palamig? Maliit lang ang kapital dyan mga ka-antrip. Pwede ka dyan sa mga sagot gulaman, shake, buko juice, lahat ng mga palamig na pwede mong i-offer ay pwede mo nang ibenta dyan sa harapan ng school na yan kung saan man ang target mo. Mura lang yung mga jug na pang malamig or yung mga, wag ka na doon sa mga yung mga salamin, babasagin. Yung mga jug lang na mga clear na mga magagandang klase. Yun lang ang pangsimula mo. Gulaman, mga basta't na kahit na sari-sariin mo na yung iyong palamig, meron kang 4 na klase ay mas maganda. Pagkatapos, ang pinakamaganda dyan, halimbawa, ngayong araw, MWF, ganito yung iyong mga flavor. And TTH ay ganito naman yung iyong flavor. Para hindi magsawa yung iyong mga customer, yung mga estudyante sa paulit-ulit na flavor na ino-offer mo. And of course, ang pang-8 natin mga ka-antrip ay ang mga piso wifi. So, patok na patok talaga ngayon yan kahit hindi sa mga estudyante yung piso wifi, lalong-lalo na doon sa mga estudyante. Kung ang iyong pwesto at target nga natin ay mga estudyante, so dapat ang pwesto mo ay kaharap or malapit lang sa eskwelahan. So patok na patok talaga yan ang iyong wifi kasi hindi na ngayon masyadong uso yung mga naglo-load kasi nga marami na at nagkalat na talaga yung mga piso wifi at mas nakakatipid sila. Feeling nila dahil may 5 piso lang sila, 10 piso lang sila ay makakapag-internet na sila. So medyo hahanapan mo lang siya kung wala kang sariling bahay o tindahan dyan sa harapan ng ng school ay makikilagay ka, makikipwesto ka sa mga may pwesto dyan sa malapit sa school, magbabayad ka lang sa kanila or magbibigay every month na parang rent mo na rin sa kanila. Pero napakaganda nun mga ka-antrip kasi parang passive siya. Wala ka ng buwan-buwan na uulitin or gagawin or pagkakagastusan. Basta't nandyan na yan, na ilagay mo na lang yan, tuloy-tuloy na yan. So magbibigay ka na lang ng parang rental fee doon sa pinaglagyan mo ng iyong piso wifi. At ang pang number 9 natin mga ka-antrip sa ating patok na negosyo ngayong pasukan, school year 2025-2026 ay of course yung mga vendo machine. Merong coffee, merong mga sabaw, may mga bulalo. So kung hindi afford ng iyong capital yung lahat ng mga nauna, so makikilagay ka lang din ngayon kung wala kang sariling pwesto. Pwede kang makirenta doon sa may mga pwesto
pwesto na ilalagay mo doon, makikilagay kayo ng iyong vendo at magre-rent ka na lang sa kanila. Halimbawa, 500 a month or 1,000 a month. Depende sa inyong usapan kasi kung malakas naman at kalakasan ay talagang kikita ka pa rin dyan sa mga vendo. Lalo na yung mga sa coffee, ang hilig-hilig ngayon ng mga estudyante na kung hindi sila nagpapalamig, nagcho-chocolate sila or nagko-coffee sila through vendo dahil nga naman napaka-affordable. 5 piso lang makakapagkape na sila or makakapag-chocolate drink na sila. So yan, patok na patok din yan ang mga vendo na yan at wala kang paulit-ulit na capital na ilalabas dyan. Bibili ka lang ulit ng mga powder galing na doon sa kita ng iyong vendo at mga plastic cups or yung mga cups na pang coffee ay siguradong papatok ang iyong vendo machine business. At ang number 10 natin mga ka-antrip, of course, kung kayang-kaya naman na iyong kapital, kung may pondo ka at kung pinaghandaan mo na talaga na magkaroon ng business ngayong 2025, ay pwede mo pong ilatag or igawin or i-execute mo lahat ng mga nasa ating listahan ng mga una. Yung siyam na yun, gawin mong isa sa lahat-lahat ng yun, ipagsama-sama mo. So magpatayo ka ng malaking store, ng malaking pwesto. Nandoon na yung iyong meriendahan, nandoon sa palamig, may mga kakanin, may sari-sari ka din doon. Dito na part, meron ka ring photocopy at meron kang printing, may school supplies, sari-sari. So, pwede mo siyang ipagsama-sama lahat kung kaya ng iyong puhunan. Of course, dahil nga sa maliit lang na puhunan ang ating pinag-uusapan, kung hindi ma-afford yun lahat na ma-provide or ma-execute, isa sa mga yon na patok na negosyo na pinag-usapan natin o nabanggit ko kanina ay pwede mong simulan. At kung kaya naman ang iyong kapital na simulan ang lahat ng yon, bakit hindi mo gawin or bakit hindi mo execute sa isang pwestuhan yung ating mga napag-usapan? Dahil siguradong papatok yan kung iyong simulan yung patok na negosyo ngayong 2025, 2026 na school year kung ang target mo ay mga estudyante or sa harapan ng eskwelahan. Thank you so much. Sana ay nagustuhan nyo ang na-share ko po sa inyo ng mga patok na negosyo sa maliit na puhunan. Ngayon pwede nyong simulan bago ang pasukan ngayong school year 2025-2026. Pahit naman po ng like at pakishare na rin ang video na ito at pasubscribe na rin po. Pakiclick na rin po ang notification bell para ma-notify kayo every time na may mga in-upload tayong bagong video. Bye! See you on my next video!